Kumusta Spookify? Heto na ang finale ng kwento ko. Pero bago natin simulan ang karugtong, gusto ko lang pasalamatan ang mga sumusuporta sa akin at kay Buddy. Sa hinaba-haba na simula noong una ko pang confession, hanggang ngayon pinagtiyagaan yung subaybayan. Kaya hindi na natin patatagalin to at simulan na natin. Nalampasan ko ang pagsubok na pinagawa ng diwata ni Kay sa akin. Ang pagsubok na first time at never ko in-expect na magagawa ko. At nasusuka ako sa tuwing naaalala ko yun. Ngunit, hindi sinabi ni Diwata ni Kay ang kakambal nitong panganib na dadapo sa akin. Isang karamdamang hindi ko dapat ipagsawalang bahala dahil maaari kong ikasawi ito. Sa madaling salita, nalalagay na ako sa banta ni kamatayan. Pero sabi na rin ni Diwata ni Kay na malalampasan ko rin ito kung mag-iingat ako at labanan ng karamdaman na kahit anong oras ay mararamdaman ko. Kaya naman, pansamantala ko munang binaliwala dahil may mas una akong dapat harapin. Ayokong mabaliwala na lang ang paghihirap na dinanas ko kung hindi ko magagamit ito kay Rosifel na siyang nagtulak sa akin para magawa ang isang bagay na lapag sa batas ng Diyos. Nung papauwi na kami, nasalubong namin ang isang babae na may humahabol daw sa kanya na gusto siyang gahasain. Bilang mga puting tupa, kailangan naming tulungan ito para mailigtas sa mga naimpluwensyahan ng kasamaan. Nakita namin ang isang van na kulay pula, walang plaka, papalapit sa amin. "Buddy, tumakas na kayo. Isama mo yan. Doon kayo dumaan." Itinuro ko ang daan papuntang Sapa. Kaugnay lang ito ng papuntang bukid. "Hintayin niyo ako dun. Susunod ako. Sumama ka na Diwata para alalayan sila," sabi ko kay Buddy at kay Diwata. "Hindi kita iiwan, bayaw. Cargo konsensya kita. Baka mapano ka pa." Pagmamatigas ni Buddy. "Alis na. Iligtas mo na yan, dali. Huwag ka namang matigas. Malapit na sila eh. Takbo na kayo. Takbo na!" Galit kong sabi sa kanila. "Sige bayaw. Basta susunod ka ha. Susunod ka kagad." Sagot ni Buddy na ayaw niya talaga sana akong iwan. Tumakbo na sila ng babae papuntang Sapa. Yung dinaanan ni na Buddy ay maraming tanim na kanipaan. Ito yung ginagawang nipa para sa kubo. Tinahak nila ito kagad. Si Diwata ni Kay hindi talaga sumunod. Mas pinili niyang manatili sa tabi ko. Nung huminto ang pulang van, bumukas ang sliding na pintuan nito at bumaba ang 3 tao na mga nakabonet na itim. Kaya hindi ko makita ang mga mukha nila. Wala silang dala na anumang deadly weapon. "Mahal kong mana, tutulungan kita kaya huwag kang matakot," sabi ni Diwata ni Kay sa akin. Bago pa man sila makalapit sa aking kinatatayuan, biglang may malaking aso na parang kambing na may malaking tenga na itim ang biglang tumalon sa harap nila. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang malaking itim na nilalang. At inatake ang 3 lalaki. Pinagsasakmal sila nito. Sinusubukan nila itong itaboy pero mas lalo itong nagiging agresibo at nagiging mabangis. Kaya napaatras ang 3 lalaki at bumalik sa loob ng pulang van. At umalis ng mabilis. Nakatayo lang kami ni Diwata ni Kay. At naghihintay sa nilalang na umarap sa amin na panay titig nito sa papalayong pulang van. Parang alam ko na yung nilalang na yan. Bakit kaya nagpakita na ito sa akin at ako'y tinutulungan? Tanong ko kay Diwata ni Kay. "Siya ang dating alaga ng papa ni Buddy. Sa tingin ko'y nasa peligrong anak ng tagapangalaga sa kanya. Yan ay isang uri ng sigbin," sagot ni Diwata ni Kay sa akin. Tumakbo yung nilalang papunta sa dinaanan ni na Buddy at lumingon pa ito sa akin na tila ba pinapasunod ako. Kaya sumunod na rin kaming dalawa ni Diwata ni Kay. Pagdating namin sa may Sapa, hinanap namin si Buddy at ang babae. Ngunit napakatahimik at medyo madilim pa. Puti na lang at maliwanag pa rin ang buwan. Hindi ko na matansya kung anong oras na yun. Ngunit dahil sa nilalang na yun, na gumagawa ng ingay, natunton namin ang kinaroroonan ni Buddy. Paglapit namin ni Diwata ni Kay, nakita ko
Nakabulagta si Buddy sa lupa. Walang malay. Yung babae, tinatakpan ng bibig para di makasigaw. Ginagahasa ito ni Roosevelt. Tigilan mo yan! Demonyo ka! Saway ko kay Roosevelt. Ngunit tumawa lang ito at pinagpatuloy ang ginagawang kahalayan na parang hinahamon pa ako na pigilan ko siya kung kaya ko. Bakit puting tupa? Naiinggit ka ba? Gagantuhin ko ang partner mo at gagawin ko sa'yo ang ginawa ko sa kasama mo. Anong magagawa mo, puting tupa? Hindi mo naman ako mapipigilan. Kung napatras mo ang mga inutusan ko, ako mismo ang mga hasik ng krimen. Sample pa lang to, puting tupa. Kaya magtiis ka sa galit dahil hindi mo ko kayang pigilan. Sabi ni Roosevelt na tumatawa pa. Wala na akong binitawan ng salita at lumapit ako sa kanya na patakbo at agad kong hinawakan ang braso ni Roosevelt. Ha? Bakit mo ako nahawakan? Huwag mong sabihin. Gulat na gulat ang prinsipe ng kadiliman. Oo. Naisalin ko ang itim na anghel sa katawan ko. Kaya oras na para ibalik ka sa impyernong kinaroroonan mo. Kinaladkad ko si Roosevelt at binugbog. Tinadyakan ko ng gusto. Sa tindi ng galit na naipon ko, ay nailabas ko sa kanya lahat. Tinulungan naman ni Diwata ni Kay ang babae. Kahit anong salag ni Roosevelt ay nasasaktan ko siya. Pero tawa pa rin ito ng tawa. Kahit halos di na may itsura ang nakakapang-init na dugo niyang karakas. Lumaban ka, prinsipe ng kadiliman. Para to sa mga ginagawa mo sa anak ko. At para sa ginawa mo sa pamamaras sa bahay ko. Isang sipa ulit na dumapo sa baba niya. Para sa mga tao na susulsulan mo. At para tigilan mo na kami, ibabalik kita sa ilalim ng lupa. Dalawang sipa pa sa magkabilaan niyang pisngi. Sa ngalan ng Diyos, Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Nag-sign of the cross ang ginawa kong pagsisipa sa kanya. Pagkasabi ko nito ay kumuha ako ng hibla ng buhok niya at dumistansya. Lapastangan ka, puting tupa. Pagsisisihan mo to dahil hihintayin kita sa kabilang buhay mo. Nakipagsabuatan ka sa mga itim para lang kalabanin ako. Sisingilin ka rin nila. Kaya magkikita pa tayo, puting tupa. Galit na sinabi ito ni Roosevelt sa akin habang hawak ang bibig niya na putok ang labi. Kinahay ko yung lupa na kinatatayuan ko at inilagay ko doon ang hibla ng buhok niya. Dinuraan ko ito at tinabunan ng lupa at sabay sabing, Roosevelt, bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo! Pagkasabi ko nito ay dumilim ang paligid at biglang kumulog ang langit. Kahit wala namang ambon, kitang-kita namin kung paano malusaw si Roosevelt na parang bakal na tinunaw na nagbabagang apoy. At kumalat sa lupa ang nalulusaw na si Roosevelt. Sinipsip ito pa ilalim sa lupa. Nakita nung babae ang pangyayaring lahat. Natatakot siya sa kanyang nasaksihan. Lumapit ako kay Buddy at ginising ko siya. Nung magising si Buddy, hinanap niya si Roosevelt. Asa na yung demonyo, bayaw? Para akong nakuryente kanina. Hinawakan niya ako sa leeg. Wala na akong maalala. Hindi ako nakapalag. Bigla na lang kasi siyang sumulpot mula sa likod ko. Pagkikwento ni Buddy sa akin, yung babae naman, may ginawa si Diwata ni Kay para makalimutan nito ang mga nasaksihan ng mga pangyayari. Hinatid din niya ito. Hindi na kami sumama ni Buddy dahil umuwi na rin kami. Ilang araw ang lumipas. Hapon pa lang noon may nararamdaman na akong pagsakit ng ulo ko. Nahihilo ako. Yung sakit ng ulo ko, hindi normal. Hindi normal kasi sobrang sakit. Parang mabibiyak ang ulo ko. Kahit nagkwekwentuhan kami ni Moy, Erwin, Buddy, napansin nilang matamlay daw ako. Pero kahit ganun, tinis ko lang. At nakipagsabayan pa rin ako sa kulitan naming apat. Hinayaan ko lang yung nararamdaman ko. Noong gabi na, habang naka-online ako, nakikipag-chat sa mga friends na nakilala ko lang sa FB at nagbabasa ng mga stories dito sa Spookify. Lalong lumala ang pakiramdam ko. Parang namamanhid ang buo kong katawan. Pag-logout ko nun,
Dahil matutulog na lang ako para makapagpahinga, pumunta muna ako ng kusina para uminom ng tubig. Ngunit nung aakma na sana akong iinom ng tubig sa baso, nag-blackout bigla ang paningin ko. Hinimatay na pala ako nun. At base sa salaysay ni na Buddy, narinig na lang nila akong kumalabog sa kusina. At nung makita nila ako, nakabulagta na ako sa sahig, basang-basa sa tubig na natapon sa aking pagkakabagsak. Tinulungan nila ako at agad na isinugod sa malapit na ospital. Kung naalala niyo pa si Nurse Mitch, siya daw agad ang tumulong kina Buddy para asikasuhin ako ng mga doktor. Wala akong malay nun kaya hindi ko alam ang mga nangyari. Ipinalipat daw ako sa City Hospital dahil wala silang dugo na dapat ipansalin sa akin. Dahil kailangan daw akong maabunuhan kaagad. Dahil bumaba daw ang platelets ng dugo ko at lumala ang aking migraine sa ulo. Nung mailipat ako sa City Hospital, naabunuhan ako ng dugo kaagad pero wala pa rin akong malay. Hanggang sa pagkabukas, nagumaga at nagtanghali na, wala pa rin daw akong malay. Nag-alala na ang lahat ng pamilya, lalo na si partner. Iyak daw ng iyak pati ang baby na tila alam niya ang nangyayari sa akin. Nung bigla na lang daw akong nagsuka at nangingisay, kaya isinugod na ako sa emergency room. Nagpanik lahat ng nurse at doktor. Habang lumalaban ako sa bingit ng kamatayan, ginamit daw ni Buddy yung ebanghelyo na Latin sa pagdadasal at tinawag ang maestro dahil nabigo ang doktor na iligtas ako sa bingit ng kamatayan. Bigla daw nagpatay sindi ang mga ilaw sa ospital at nagulat sila dahil may hangin na nakapasok kahit sobrang close ng ospital. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari at ilang minuto lang ay tumigil din. Lumabas daw ang doktor at mga nurse at lumapit kina partner para ipaalam ang nangyari. May dala na daw na death certificate ang isang nurse na pinafilapan nila kina partner. Ngunit, ilang segundo lang gumalaw na ako ulit at bumangon. Nagulat ang nurse na nag-ayos sa akin para ilabas na sana ako sa emergency room. Uhaw na uhaw ako at tumingi ng tubig dahil pakiramdam ko'y ang layo ng akin nilakbay. Binigyan nila ako ng tubig. Sabi ng doktor, minsan daw ay nangyayari daw talaga ang ganun. Imposible. Basta, ang naalala ko lang, may isang nakaputi na lalaki na pilit akong pinapasunod at ramdam ko sa sarili ko na bumalik din ako sa pagiging bata. Mga 2 or 3 years old, hindi ako sigurado kung ilang taon ang pagbalik ko bilang bata pero yung isip ko, yung ako na ngayon. Sino ka? Saan tayo pupunta? Tanong ko sa lalaki na kaputi. Ako ay parte ng katauhan mo. Sumunod ka na lang sa akin dahil may kailangan kang makita at doon ka na mananatili. Sabi ng lalaki na sinundan ko naman at may mga kakilala kong mga nadaanan namin. Mga taong minsan ko nang nakasama na. Mga pumanaw na yun lahat sila, nakaputi. At nakangiti sa akin. Para bang wini-welcome nila ako. Ngunit, biglang may narinig kaming mga dasal. Ang dasal na napakasagrado at alam ko yung dasal na yun. Pinapabalik ako. Isa lang ang nakakaalam ng dasal na ito, bukod sa mga kasama ko sa Kapunungan. Si Buddy, dahil siya lang naman ang tinuruan ko nung dasal na yun. Kaya bigla akong nakaramdam na para akong minamagnet. Pabalik at pinigilan ako nung nakaputing lalaki. Huwag ka nang bumalik, pakiusap. Tama na. Alam kong pagod ka na, hayaan mo na sila. Tsaka ko lang naklaro yung itsura niya. Nung hawakan na niya ako. Siya ay ako din. Nakaladkad kaming dalawa pabalik sa dinaanan namin. Bumalik ka na muna aking kawan. Tsaka ka na bumalik sa akin kung handa mo na silang lisanin na walang pag-aalinlangan. Isang malambing na boses ng isang lalaki ang hindi ko alam saan nagmula. Hindi ko kasi nakikita. At bigla akong naramdaman ang pagbabalik ko sa aking katawan dahil nakaramdam ako ng pagkauwaw. Nasa tabi ko na si Diwata ni Kay, si Kenta. Nag-aabang sila sa akin na nag-aalala. Nakabalik ng mahal kong bana. Sabi ko na nga ba,
kaya mong paniningil ng kamatayan sa'yo. Pero mag-iingat ka pa rin dahil susubukin ka ng mga itim na anghel. Dahil sa sinabi ni Diwata ni Kay, natulala ako dahil bakit pa ako nabuhay muli kung may kakaharapin pa naman akong panganib muli? Hindi na ba talaga ako tatantanan ng mga kababalagang nangyayari sa akin? Hanggang kailan ko dadali ng mga pagsubok na ibinibigay sa akin? Hanggang saan ako dadali ng kapalaran ko na punong-puno ng misteryo bilang puting tupa na nahahaluan ng itim na anghel? Ito kaya ang dahilan kung bakit hindi na nagpapakita sa akin ang maestro. Ang lahat ng nangyayari sa akin ay nagpapatuloy pa rin. Ang mga kababalagang nakikita ko, nararamdaman at naririnig. Ako at sa ngalan ng aming mga kasamahan na mga puting tupa ay nakaantabay lang sa maaring paglaganap at pag-atake ng mga alagad ng dilim dito sa ating mundo. Kasalukuyan din akong dumadaan ngayon sa paglilinis ng aking nagawang paglabag. Dahil nga sa pagsanib sa mga itim na anghel. Hanggang sa aking pagbabalik mga kaibigan, salamat sa inyong pagsusubaybay sa mga kwento ko. Lagi po nating tandaan na sa bawat kasalanan nating nagagawa, humingi lang tayo ng tawad sa ating Diyos at huwag tayo manakit ng ating kapwa-tao. Alam kong magtataka ang iba kung bakit ako binigyan ng pangalawang buhay at imposible mabuhay muli. Natural lang na makabalik pa ako sa aking katawan dahil wala naman akong fatal damage. At dahil din yun sa mga maraming nagdasal na inalalayan din ng sagradong ebanghelyo na tanging kaming puting tupa lang ang mga may karapatan na gamitin ito. Ang milagro ng Diyos ay huwag niyong iismulin dahil totoong may life after death. Yung mga pumanaw na mahal niyo sa buhay, mas pinili na nila na doon na sa kinaroroonan nila. Bakit pa sila babalik kung alam nilang makakaramdam lang sila ng paghihirap at sakit? At doon sa mga hindi matanggap ang pagpanaw nila, yun ay dahil may nasa likod ng biglaang pagkawala nila. Para naman sa mga hindi naniniwala tungkol dito, just see for yourself. Let God decide for us, not us decide for God. God bless us sa ating lahat. At mag-iingat kayo lagi.